feel liked by everyone, and that desire moves to my third major problem. Yung parang sa umpisa, nakita niya yung mga youth ministry, parang tayo nag-uumpisa pa lang sabi ng mga tao din sa youth ministry, ay ang galing, may leader na tayo, ay may mga programs na tayo, nag-build na tayo ng mga plano sa buhay, ay ang saya, gano'n. Pero nung tumagal na, parang nakakasawa, yung na hindi na siya makaisip ng program. So, nagsasawa na siya dun sa ginagawa yung mga youth ministry nila, nawawala na. So, nagkaroon siya ng problem number 3. I could never do enough to please everyone. Yun yung sinasabi niya. Yung parang na-realize niya na hindi ko na kaya ata na ma-please silang lahat. Marami lang umaalis sa youth ministry niya. Tapos, nakaisip siya na isang plan, di ba yung kinuwento ko sa inyo, yung camp, na magdadala siya ng mga, kapag makakasama kayo sa camp, kapag nagdala kayo ng mga kabataan, na sasama sa inyo, di madaming kabataan, mataas yung attendance. So parang iniisip niya pag uwi niya, ay matutuwa yung pastor namin, madaming umattend, tapos ang daming program, dumami yung youth ministry, matutuwa yung hindi niya alam, nasira yung mga gamit, hindi niya na-take care, hindi niya na-disiplina yung mga youth ministry, na akala niya nagkaroon ng personal relationship kay God. Tapos may tumawag pa sa kanya na, nanay, ang akala niya magpapasalamat yung nanay na, ay, salamat dong, nabago yung buhay ng anak ko. Hindi, nagalit yung nanay kasi sabi, pinaglalaroan daw ng mga kabataan yung apoy, napakadelikado na daw yun, at irresponsable siyang leader, irresponsable. That time na, umiyak si Do, kumikit siya, tapos sabi niya, God, baka talagang, ay hindi na talaga ako yung karapat-dapat para dito. Kasi nag-iisa lang siya. Parang that time, sinabi sa kanya ni God na, though hindi mo naman sila kailangang i-peace though hindi naman sila yung di ba? Ang kailangan mo i-peace ako, nandito ako ginagawa mo yan para sa akin, hindi para sa sarili mong glory. Yun yung gusto niya sa atin. So, sabi, though you'll never be able to do enough to please everyone, focus on me. When your heart is turned toward me, we can work together and do some good things. Yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Amen? Amen. Ayun. He realized the missing part of being God's person. And thou left God's power in the equation. I don't left God's power in the equation. Yung diba sa math, pag may nagkulang na equation, mali. Parang ganun yun. Parang ganun yung sa life natin. Sa equation, may nagkulang na variable. Si God dito yung variable. Pero hindi lang siya yung variable. Siya yung lahat. Siya yung answer, siya yung solution, siya yung lahat. Bakit? Kahit kulang yung variable, you can solve for the missing variable. Hindi. Mahirap pa rin. Kasi kapag ang variable, nagre-represent siya ng mga missing parts, paano kung kulang yung variable mo, hindi mo mahanap yung ibang missing parts? So, trial and error, dapat with process. Diba? Ayan, how does one become a youth worker who depends to God? So, may mga problema, kaya may solution tayo. May problema, may solution. Ayan, answer number 1, recognize God's power through personal humility. Program don't work, God works. Diba? Hindi yung mga programs, hindi yung, ay, punta tayo sa ganito, mag-storytelling tayo, mag-share tayong ganyan. Wala naman sigat sa puso mo. Paano dadami, diba? Wala naman sigat, hindi naman nakasinkan. Uy, punta tayo sa ganyan. May program ako, ganyan. Hindi yung program ang mahalaga. Mahalaga yung sigad na gumagawa. Siya yung nagbibigay, sabi nga, diba, ang tao ang nagpaplano, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. Yun, answer number 2. Submit your abilities to God and allow His power to work through who you are. Yun, 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Diba? Ang sabi niya, hindi daw siya yung karapat-dapat na tao. No, lahat tayo karapat-dapat. Kasi lahat tayo tinawag ni God, diba? Many are called, but few are chosen, diba? So, yung pagkakatawag sa atin ni God, huwag na natin sayangin. As in, parang, give your best, diba? Sabi na, diba, pag nag-serve kay God, yung, bigay mo na yung best mo, huwag mo na antayin magkasakit ka, huwag mo na antayin na dumating pa yung kahinaan ng buhay mo, ibigay mo na yung kalakasan mo sa Panginoon. Kagaya nito, may abilities ako. Sino marunong magpiano? Taas kamay. Walang marunong magpiano. Kinakailan yung regalo ni God. Sino marunong mag-gitara? May talent, may potential. O, diba? Sino magaling gumawa ng sayaw? O, diba? O.
Oh, lahat tayo may abilities. So, yung abilities natin, i-offer natin kay God, tapos gamitin natin, magpagamit tayo. Kasi, yung pagpapagamit sa Panginoon, hindi naman yan, bata pa ako, matanda na ako. Hindi yan depende sa age. Depende yan sa nilalaman ng puso ng isang Kristiyano na, ay, hindi pwede nakaupo ako dito, ay, hindi pwedeng tutunga, ay, hindi pwedeng magbubutas lang ako ng bangko, gagawa ako at magpapagamit sa Panginoon. Amen? Amen. Yon, rejoice that your presence and your words, rejoice that your presence and your words give the power of God another opportunity to be communicated to students whom God loves. Yun nga, yung i-communicate natin kung sino ba si God, ipapakilala natin, mag-share tayo. Ay, ano yung answer number 3? Focus on being a person of God. Being a person of God before doing the work of God. Yun nga, di ba? Mas mahalaga muna na baguhin natin yung lives natin. So, magkaroon tayo ng purpose sa buhay, magkaroon tayo ng magandang layunin, para magkaroon tayo ng magandang direksyon. Tapos, doing can be an illusion that requires more attention than our being. Hindi lang doing. Kailangan natin pagbutihan yung being natin. Yan nakalagay sa Matthew 7:21 to 23. Ito na yung last. Ito yung gusto ko tumatak sa puso dyan na pag-sinabi niya. Ayan. No youth ministry idea can compete with God's power working in and through you as He gives you a passion for students and you give Him a pure heart. Yun nga, yung being natin is magkaroon ng pusong dalisay. Pusong dalisay ang nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Yun, magkaroon tayo ng pusong dalisay na talagang pumunta tayo sa isang place, maging good example tayo. Parang si nanay sa si tatay. Si tatay nung natin sa ang akala ko siya yung pastor na hindi nagpapatalo kasi pag nag-aaway sila ni namin, di ba, palagi siya yung panalo. Pero nung sinabi ko na, tatay, hindi naman kami nagkwekwentuhan, he admit, di ba? Makikita mo naman sa isang mabuting Kristiyano na hindi lang siya ganun. Siguro, nagdadala siya para mag-teach, pero yung tiniteach niya is isinasabuhay niya at isinasa puso niya. So, palagi natin, ang message kasi nito is palagi natin isa sa puso, sigad sa buhay natin. Na pag hindi na natin kaya, hinga tayong malalim, hinga, inhale, exhale, tingin sa taas ng langit, God, kayo na po bahala. Nagawa ko na po yung best ko, hindi ko na po kaya. I submit everything, di ba? Huwag tayong dumepende sa kahit na sinong tao. Sa sarili natin gawin mo, di ba? Do your best and God will do the rest. Yun lang. Thank you, Amen.